Eh, ito kasi tigang na tigang talaga ito, nabasa walang tubig eh. Pero malaking bagay. Oo. Kamusta tatayo pagtutulos? Matigas pa eh. Matigas pa eh, ano? Pero kung natubigan dyan, saktong-sakto na. May tubig yan eh, diretso tanim na yan. Oo. Kaya naman yan ito eh, diretso na yung pagtutulos. Yes, mabasahin, pwedeng sundan ng hukay yan. Punta kayo tatanim, ano? Mabilisan niya yan. Bo, kuhanin mo isang doble na rin. Kuhanin mo isa. Nung nag-deliver po sila mga katribe po ng pula, ano, kinabukasan saka sa umulan ng malakas. Pero noong time na hindi pa na-deliver, kung yung time na yun ay umulan, kawawa yung truck, mababalaho. Inari ko lang rin. Kumusta na po kayo mga katribya at welcome po sa aking YouTube channel. Magandang hapon, magandang araw sa lahat po ng ating mga subscriber, pati na rin po sa ating mga baguhan. Welcome po kayo. At sana mga katribya po ay nasa mabuti po kayong kalagayan. Ngayon po ay ito na po yung ating pong isang panibagong proyekto na nakuha po nating lupa dito sa San Julian. At ito na nga po yung ating mga punla na kung saan po ay itatanim dito sa ating nakuha na 2.7 hectares. Ito ay nasa 3,000 punla mga katribya. XL na po yung ating kinuha para madali na pong lumaki, mabilis. Tapos menos po tayo doon sa buwan na ating pag-aalaga. Kaya kung halimbawa kayo po ay magpapaupa na magiging tauhan ninyo sa XL na ito mula doon sa medium, makakamenos kayo ng 5 buwan na inyo pong paupa. Kaya kadalasan pagka po meron tayong mga subscriber na nagtatanong kung ano ba ang magandang size na itanim, sabi po natin, mintres na lumalaki po ang punla, mas napapaaga ang inyong pong pag-harvest. Mintres lumiliit naman ang punla, mas napapatagal naman ang inyong pag-harvest. Kaya kung halimbawa ay kaya naman po ng inyong pong puhunan, ito po ang isa po sa maganda po natin na inire-recommenda na maganda po nating itanim. Ayan, yung pong ating bagong punlan na ito, may mga bunga na rin. Ayan, no. Ngayon, para po doon sa ating mga subscriber, itong mga bunga na ito, hindi po natin ito inaalis. Pati na rin po yung ating mga bulaklak. Dahil pag lumaki naman ito at pwede na siyang pitasin, ay pipitasin po natin. Huwag po lang po natin itong hahayaan po na maging dilaw o reject para po hindi po siya mahirapan po yung ating kalamansi. Yun naman po ang ating turo. Pero kung iyan, mga katribe, aalisin po natin siyang isa-isa. Gaya ng mga bulaklak na ito, tinatanggal natin kasi yung turo ng iba, tanggalin ng mga bulaklak na yan. Pati yung mga bunga maliliit na ito, matrabaho yan. Kung 3,000 yan na ang ating pong kalamansi, abay, 3,000 na yung pag-aalis mo ng bulaklak tsaka ng bunga. At kada tubig ka ng tubig, mga katribya, tanggal ka ng tanggal ng bunga. Wala ka nang ginawa sa buhay kundi tanggal ka na magtanggal po ng bunga tsaka ng bulaklak. Kaya tayo, minemenos po natin sa trabaho yung mga nakakapanood po sa atin na yung mga turo po ng iba na aalisin ng bulaklak pati na rin po yung bunga. Inabawal na po natin. Pero nasa sa inyo naman yun kung gusto nyo tanggalin. Kung hindi nyo na tanggalin, okay lang, walang problema. Kung masipag kayo, di tanggalin nyo na tanggalin. Kaya yun naman po yung ating itinuturo po sa ating po mga subscriber. Kung alin po yung madaling paraan na hindi naman nakakasama sa kalamansi, yun po yung ating ginagawa. Ito na yun, matapos po mga katribya po na ating mapaararuhan. Ayan, nilagyan na po natin ng mga kawan na tanda na 3 meters 3 by 2 2 media. Ayan, sila tatay yung sila po yung mga nagsisipag sukat. 3,000 po yung ginawa po nila na pansukat. Pag naubos po yon, sabihin 3,000 po yung kakasya rito sa ating bagong farm. Itong gilid naman na ito, hahawaanin din naman ito mga katribya, para yan naman po ang magsisilbing pinakadaanan ng ating kalamansi o yung maghahakot sa kariton o kaya po yung ating kolong-kolong. Bali 4 po yung magtatrabaho po rito ng ating pong farm. Maghahati po sila.
At hindi naman po malayo yung magtatrabaho, yung pamangking ko, tsaka po yung ating pinsan. Yan. Umulan po rito mga katribya po kahapon. Kaya lang, bagamat medyo malakas ang ulan, kaya lang, siyempre dahil tigang itong lupa, may halos hindi na ganong nabasa. Kaya obligado pa rin talaga itong tubigan yung ating lupa bago po taniman. Pero bago taniman, kailangan muna natin natulusan ng ating palulos para po sa paghuhukay. Yan. Oh, kumusta naman kayo dyan? Ayos. Sayang, hindi pa masyado na itodo yung ulan, ano? Sa mga may patubig, basa. Ito kasi tigang na tigang talaga ito, nabasa, walang tubig eh. Pero malaking bagay. Kamusta tayo pagtutulos? Matigas pa eh. Matigas pa eh, ano? Pero kung natubigan dyan, saktong-sakto na. May tubig yan, diretso tanim na yan. Oo. Okay naman yan, ito diretso na yung pagtutulos. Yes, mabasahin, pwedeng sundan ng hukay yan. Punta kayo tatanim, ano? Mabilisan niya yan. Bo, kuhanin mo isang doble nere. Kuhanin mo isa. Nung nag-deliver po sila mga katribya po ng pula, kinabukasan tsaka sa umulan ng malakas. Pero noong time na hindi pa na-deliver, kung yung time na yun ay umulan, kawawa yung truck, mababalaho. Inari ko lang rin. Ito na yun nakakuha na, ano? Hanggang doon. Ayun yung baba, nasukatan na rin. 2,000 na tito yung pumasok dito. 2,000 na. Babi sabi, kukulangin pa yung pulan natin. Mabatid, di pala yan. Tabo lang taon yung isang poster yan. Isang piso. Isang plasang kawan, tulos. Yan, yan. Yung nga dyan, yung tapatan na yun. Sige mo na yan. Alari yan. Wala pa rin eh. Dito sa kabila na ito, wala pa eh. Daanan na siya. Ayan. Dito pa lang dito sa may taas na ito, halos 2,000 na po yung naitutulos na. Dito po sa kabila. Baka nga yung 3,000 ay kukulangin. Yung ating kalamansi. Bagay, sa next na lang po natin yun kukuha. Importante meron na tayong nauna. May malaki, malawak itong kuha natin. Bali, gaano lang umabot po yung kuha natin? Yung pagitan. Ay, walang tres yung... Walang tres, ano? Ang tres lang ito, diretso na ito. Siguro mga 2.8. Yung sunuran, sa mga kulang 3 metro. Kulang 3 metro, ano? Ibig sabihin Ito nga. Oo. Halos pala mahigit sa 3, kulangin mo sa 3 hektarya, konti na lang. Kasi dito pa lang abuti na pa ng 2,000 na ano. Ala kasing tres pero kung saktong tres yan, halos siya. Sa 2.7. Ayan, nasa 2,000 makukuha natin dito. Kasi yan pa doon sa kabila. Ayan. Yung area. Po mga katribya, pag po ipagkakalo po sa atin noong biyaya ng nasa taas, wala pong makakapigil, walang makakasulot. Ito, binigay sa atin ito. Marami pa sumusulot nitong lupa na ito mga katribya, pero kung kasi naunaan na po siya noong ating magulang, nakausap na yung may-ari, sa atin po ibinigay kala nanay. Ito yung kasama pa doon sa nabili na lupa. Yan. Ito naman po ay magsisilbing pahingahan o pwede gumawa rito ng kubo. Ito, maganda lilim nito, tsaka ang ganda ng kawayan, no? Pwede rin ditong halay-hayan ng ating mga aandihing kalamansi.
Meron rin kambing. Yan ang delikado sa amin, itong kambing. Sa bagay, kambing naman ito noong kapitbahay, madali naman niya makukuha dahil tinatali naman niya. Ang mahirap lang kuminsan pag yung kambing ng iba na hindi na nakatali, delikado sa kalamansi. Dahil gustong gusto ng kambing yung kalamansi Ay pagka naman nginalot na ng kambing yung kalamansi, matagal lumaki, iba naman namamatay na. Yan po yung ating una pong ginagawa. Pinaararuhan muna natin. Tapos binatakan na po natin ng PC para maging maganda po yung linya ng ating kalamansi na hindi po habol-habol, at least nasa sukat. Saka hindi po mahirap trabahuhin nung magtatrabaho. Madami-dami pa ipapasok, ano? Luwang nakalamansiyan nito. Pagsasamahin natin. Yan ba? Yeah. Pagsasamahin natin buong kalamansian natin doon sa tumana kakainin nito pala. Naman ito isang kona lang, isang lugar. Hindi ka lundag-lundag na makina. Tsaka ng hose. Ito na nga kung hindi talaga ibinigay sa atin yan maraming sumusulot niyan. Hindi, ito nga. May baba yung pungkon umulan Ayun niya, kaya nga at least hindi ka ako mababalaho yung truck. Wala na kami inaalala sa pagbaba ng pula yung mababalaho. Dahil nung kuwan umulan, kaya swerte na rin po at nakatikim na ulan ng buwan ng Marso. Mukhang medyo mag-aaga siguro tag-ulan natin, ano? Baka itong April na yan may mga kasamang ulan na rin. Lawak na rin ako natin ayun. Ayun yung kambing ni Manong. Ewan ko baka yan yan kanina. Palagay ko hindi yata Hindi yata, mukhang tigareto yan. Oo. Ayun, libalahi Yung tsaka marami yan. Konti lang kambing ni Manong Oo. Palagay ko yan ang magiging kalaban natin. Yan, sa mga magtatanim, yan ang palatandaan natin dyan. Yung PC na yan. Basta't nasukatan ng konya, babatakan lang ng babatakan ng lubid. Para direkta. Bawat mga kasi niyan, bawat 3 metro niyan may marker yan. May mga lubid, mayroon ng mga tanda na yan. Tandang ibang kulay. Yan, sa mga magsusukat, importante yan, yung lubid na mali. Kaya ibatak mo na, ibatayin mo yung piso. Tusok ko lang ng tusok ng palatandaan. Yung stick. Yan. Noon tayo mga trivia, diniliver po yung pula ng ating yung kalamansi. Nasa kuwan tayo, Camarines Norte, sa may Bayabas, bayan ng Labo. Isa naman bali 3 yung lugar po natin na napuntahan, Camarines Norte. Kaya layo ang biyahe. Kanakarinig ako lang po kami dumating ng umaga. Kaya puyat-puyat din po sa biyahe. Ngayon, ito naman po yung matapos na deliver po yung pula. Ito naman yung pagsusukat. After naman yan, pagpapatubig. Ngayon, kung uulan po ng bonus pa ulit, maswerte. Kung masusundan uli ng ulan, ano? Mas maganda ang magiging resulta. Sige lang muna. Tawakan muna, Emel, tayo muna. Ito mga katribya, asabay na po pala yung ating pagsusukat. Kasama na po rito yung pagpapatubig po ng ating
kasama. Yung para nun, yung maaagusan, pwede na po nilang taniman after po ng pagsukat. Huhukayan na. Yung hukay niya, konti na lang po yung iasog niya dahil ito na yan. May mga hukay na rin, konti na lang din ang ihuhukay. Yun, isa natin kasama. Siya naman po yung nagpapatubig. Ay after po ng sukat ay maghuhukay. Pagkahukay, tsaka po ngayon magtatanim ngayon ng kalamansi. Maganda po mga trivia po yung lupa na ito kasi magaganda mga mais Ayan. Ito halos 2 taon na hindi ito nataniman po ng may-ari mula nung siya po ay ma-stroke. Karoon siya na tinatawag na mild stroke. Yun naman po yung tinetherapy naman ni tatay. Kaya maganda naman po yung naging resulta nung mahimas po ni tatay. Hindi na po naibigay sa iba itong lupa. Sa kanya na ibinigay. Bagamat marami po mga tumitingin, kaya lang kung siya tao nga man ka makipag-usap. Kaya yun. Kaya swerte na rin natin na nagkaroon tayo ng lupa ng 2.7 hectares. Kung lalawagin pa baka mas mahigit pa yung ating lupa. Kaya yung 3,000 pasok na pasok dito, kukulangin pa ata kasi 3,000 yung ginawa ni tatay na tulos. Hotel lang yung natitira, 1,000 na lang. Ayan. Ito po yung patubig natin, galing yan sa ilog. Ayan, meron na tayong sangka. Ayan. Bakit hindi tayo mga katrika suswertehin? Hindi po matutuyo yung ilog natin, kaya dire-diretso yung takbo ng tubig natin, lakas kabilaan. After yan, doon sa kabilaan naman yan po yung tatanim. Kaya sandali lang ito itanim. Basta't nabasa na ito at natubigan, dire-diretso siya. Yan. Kaya yung diskarte natin ginawa, pinaararuhan natin itong pagitan, pinaguhitan doon sa nag-aararo para hindi po aksayado ng tubig. Lahat lang po ng ating matataniman, yun po yung ating binasa. At least itong pagitan na ito, okay lang siya. Kaya ang ganda ng daloy ng tubig natin, fresh from river ng Pampanga River. Kaya po yung ating guhit, yung sukat, ang luwang nakalamansihan ito mga katribya. Kaya tutok lang kayo mga katribya po sa ating pong channel mula dito sa pagtatanim, tapos pag-prepare po ng lupa, at pati na rin po yung ating sa punlaan. Nakikita nyo po yung ating ginagawa para po merong idea yung mga gustong sumabak po sa ating kalamansi farming, hindi kayo mahirapan. Mga 1.7 nga papasok. 1.7 na peraso dito. Yung 3,000 Mga 3,000 pumasok. Mga sumobra, kulangin, konti lang. Bali 1.6. Papasok pa iba dyan. Okay, break muna. Ito pa yan Yung sobra pa 50 yan May palyo. May palyo pa ng kuha niya. 50. Kaya 3,650 yan. 3,050. Tipo 360. Ay, 360 dahil 20-20. Ganyan yung ginawa ko. 350 pang pahala. Ayun, sakto-sakto. Ayun lang po, diretso na rin 20 tudlo niya. Dami na po ng bunga noong kalamansin ako ito. Ito XL. Wala po yung mga wala po yung mga sudya. Ito, obligado itong bantayan na ito na magdamag. Kasi baka lumipat ang kabila. Abay, Baka pagtanim. Si Bernabe dyan. 2 gabi na si Bernabe yan. Dito na nakatira.
Ay, sabi ko rin sa mga kasamahan niya, pag hindi sinama si Bernabe, malamang si Bernabe kunin ko na. Siya na magkukuha. Baka na ulo dyan eh. Pananagutan ko rin sa ina yan. Hindi, mamaya ata sila ng lahat na yun dyan. Hindi, maganda eh. Mga asawa, lahat ng mga binata. Pag sa gabi, pwede na ikadkad yan. Binata ngayon dito, 3. Pwede na ikadkad sa gabi. Si Taro eh. Yan, mga binata na niya. Pwede Ay. kayo mag-dancer dyan. Yung lahat ng mga natubigan na pwede na itanim yan. Oo. Diretso na siya. Kaya ako yan, saka lang mahukay ng mahukay. Oo, Yung basta't bagong tubig makakuha kasi lang yan. yan. Maputik pa yan. Putik pa yun. Umaga sa kawan eh, sabik na sabik pa sa tubig yung lupa. Oo. Eh kung di pa naulan yan. Yung kagaya sa atin yung lakas, medyo malalim na basahan niya. Mahinari pala rito. Ano? Kasi dito tuyo pa yun. Diyan, malakas lang na tuyo. Kung palibasa ang itig lang yung lupa. Sa bagay. Pag dumating kami, basal lahat yan. Oo. Talagang matindi na lang yung tigang niya. Oo. Ano? Bakit? Sabi natural kayo mag-ukay niya, kayo po porsyenturya. Kaya nga. Lalahanin niyo kahit ibenta. Ano na masasabi nito sa bagong farm? Maganda, maluwag. May pag-asa. 3 hektare eh. Hmm. Kung loloobin ng Diyos baka sakali kumita. Ay kikita yan luwang pa lang ng lupa Kitang-kita na nga. Kita na nga Kitang-kita na nga. Ay, nakakopa na ang Kaya pula. walang ganun na salita ko, hindi pa naman namumunga itatanim. Puhunan pa lang yan. Puhunan pa lang Pero yan. kita na. Nakita ni puhunan Kung loloobin niya ako, yung mga apo ko magkakaroon sila ng hanap buhay. Tsaka hindi pa malayo. Ito lang. Nararating ng sasakyan. Nangyari dyan, yung entablado nakarating dito. Oo. Nakalamansian. Entablado 2 ito. Oo. Yung kalamansi natin doon sa farm doon katumbas nitong puna yan. Oo. Kulang 3 hektarya. Kung loloobin at ibibigay pering kadugtong nere, ibinibenta rin daw. Baka sakaling mabili natin. Pagka maano na tayo siguro na kalamansi yan. So ibibigay ng Diyos. Hindi naman posible yun. Kung loloobin ng Amang Diyos sa langit magtutuloy. Pag hindi niloob, maghihinto. Hindi, maghihintay na ko. Oo. Sa umpisa lang naman medyo mabigat-bigat dahil mamumuhunan ka. Parang kuha, nanganganay. Pero ang kagandahan ng lupa, ang investment mo, isang kainaman ng lupa. Ang kainaman ng kalamansi, yung lupa, puhunan mo yun, yung ibubunga, yun ang tubo ng pera mo. Kaya kung tawagin ko yan, bangkong buhay. Hindi mo siya maibenta habang tumatagal. Tumataas. Tumataas ang lupa. Tumataas ang value ng lupa, tapos yung inaani mo, yun naman ang kita ng pera mo. Kaysa nakabangko pera mo, magkano tubo? 2 pera. Tapos taunan pa. Taunan pa. May time deposit. Ang kagandahan yan, maraming tao na naman magkakaroon ng hanap buhay. Sa pagtatanim, 5 piso isa. Sa paghahakot, 2,000. Pagka namimitas na, 10 piso 1 kilo, o kaya 1 kilo, 5 piso. Conforme sa halaga ng kalamansi. Maraming tao rito kikita na naman. Saka hindi. Kaya nyo ito naman nabili dahil may daanan. Yan ang isa sa importante sa lupa. Oo, may daan niya. Pag wala kasing daanan, ay nako, aeroplano. Oo. Helicopter, kailangan mo dyan. Malaking problema. Kaya ko lang nagustuhan niya yan, may daan. At saka hindi, merong malakas ang tubig. Open water. Ano lagay ito? Natapos ba yung kuha? Steak. Initial interview. Nakapagtulos na kami ng meron siguro 2 tudling yan. Sabi na wala ata Emil yan, o nalaglag lang. Naubos na yung steak. Di pa. Di pa. Ayun pa yung stick Paubos. Bilangan mo yung natira ko, 100. Ilan daan ba yung nakatira na yan? Hindi, meron pa puro.
Meron pa ro. Hindi mo namin kaya. Pero kung na po, puro pahalang na lang. Dadalo Rosel eh. Iba pag uwi ko, di mawala kayo nakuhan. Hindi, send nyo po sa akin yun eh. Naka 3/4 naman lol. 3/4. Okay. Yung hindi natak, hindi Bukas pa nila tutuloy yung kanilang pag-i-stick, pagsusukat. Pag-stick pa lang eh. Matagal na. Ay, meron mo kulang 3,000 stick na yan eh. Pag naubos yung stick na yan eh. 3,050. May sobra pa, ano? Pasobra pa ako 50. Ay, pag yan ay pumasok. Papakulo ng tubig, saka kakarwas ha. Kaya medyo marami-raming kalamansi ang mailalaman. Pakulangin pa Ay, maganda yung lupa rito. Tinan mo yung mais doon ay maitim eh. Namangala ng kalakalahatin red bag yan. Dadami na yan. Di Libo. 1.5. Nakita ni tata yung pahalang do. Ganda nga pala yung kandaan doon. Daanan niya yan. Pwede siya. Sakto ko yun eh. 3 buwig yun dun eh. Kaya walang makakawala doon. At saka mukhang hindi makakate ang kamay ng taga rito. Mababait ang mga tao rito. Kasi bubot pa lang naiiwan eh. Pagka magulang na, yun, nawawala na. Maganda nga palang daanan di kine. Diretso nga po pala yun. Isang diretso, ano. Kawalan lang ay makinis. Maganda. Pero ba tayo magtayo ng kubro? Hindi naman. Alanganin na round. Hindi, lumalaki tubig May dun eh. sulok doon sa may bayog doon. Sa gawi rito may pantok doon. Sa bayog. Pwede yun. Kung puro sa ilog ang daan, pwede doon. Kasi yan, pagka yung ito, bubahin po yung daan na yan eh. Umiikot lang na gano'n yan. Tapos yung Paikot yan, maganda. Dito, sasagko doon sa may mais na yun, sa dulo na yun. Ay, malay mo, baka ibigay sa atin yan ng mura, mas maganda. Ito nga, dapat yan eh. May isang daan sa gitna ito. Isang diretso. Kaya lang, mapapatay mo na yung kalamansi dyan. Pwede yan, dulo-dulo na lang. Iikot na lang ang motor dyan. Kala mo lang malapit yan, pero pag may dala kang isang rifle dyan, malayo yan. Bubuhatin mo yan. Ang bubuhat nun, yung pipitas. Kanya-kanyang buhat. Pagka maglalagay pa tayo ng daan sa gitna rin, panidaan lang mangyayari. Puro daanan yan. Ilang ikot na daan na yan eh. Ang koko lang dyan, iikot na lang yung motor dyan. Isang tabla na yan. Hahakotin na may tagahakot dyan. Baka hindi na sila makadayo rito. Matatanda na rin. Doon ka magsasalin doon. Nakakotin niya. Dulo-dulo ang pagbababa. Pag ikot na gano'n. Paikot. Tapos dito, yan, may daanan din eh. Kasi ang kuwan dyan, yung unang gagas pa dyan, pagkatagulang, kariton. Kasi yan muna nakakuha dyan eh. Yung kasi makapapasok dyan, pag tagulang tayo Martes dyan. Pero ano ba oras? Maglilink daw sila. 30 na. Akin nila lang po isend sa messenger. Diretso. Yan, yung status po ng ating kalamansi dito. Matatapos na yung pagtutulos, tapos patubig. Pagka maswertehan doon sa ulan, malilibre sa tubig. Pagka hindi man, mayroon tayong tubig sa ilog. Na kung saan ay walang problema. Isa sa maganda na kuha na natin dito, nakatutok sa ilog. Kaya maganda ang magiging resulta ng kalamansi. Unang-una kasi sa kalamansi, tubig ang pinag-uusapan. Kaya yung ating mga subscriber, pagka walang tubig ng kalamansi, o yung magtatanim sila, kung kami na po mismo yung pumipigil na unang magtanim. Dahil sayang lang. Kung walang silang makukuha ng tubig. Kaya una muna natin pinahanap sa kanila may tubig. Ngayon, halimbawa, may tubig naman na nakuhanan. Hindi man natin sila pipigilan po na magtanim ng kalamansi. Kahit anong araw, kahit anong buwan, mapa-Mayo man yan, mapa-April man yan, mapa-March, ang importante may tubig. Okay yan magtanim ng kalamansi. Hindi yung hihintayin pa natin po tag-ulan. At saka yun yung ating pong kukunin. Oo. Kaya dun sa ating mga subscriber na may nagsasabi na sa Mayo na raw magtanim ng kalamansi para daw malibre po sa patubig. Wala namang problema dun eh. Pero kung meron naman kayong patubig, pati hintayin po ang buwan ng Mayo. Dahil una-una, sa pagtuntong ng malakas ang ulan, nauna ka nang nagtanim, sabihin, nakalabong na yung kalamansi bago dumating yung tag-ulanan. Importante doon, meron kang patubig. Hindi yung pinag-uusapan na sa Mayo na kung hintay ka ng malakas ang ulan, kung hindi mo na ng Mayo, ng malakas. Nasali yung pera Total naman,
kalamansi business yung hinahabol ninyo, mas maganda na yung mauna ka na makatanim kaysa doon sa iba. Duran, diretso. Dali. Yung pong gilid na yun. Ayun. Oo, pag may tayo. Diyan lang gagawa ng daan gano'n, ano? Diretso tatay. Maganda po pala no. Ay, naman. Patag po, diretso sa kanya. Daanan. Oo. Kinalapit ba ako lala? Yung daanan nyo. Oo. Oo, Maganda yan, pagka paikot yung daanan niya dyan. kinakausap ka rin Buhay na buhay. sa camera eh. Oo. Diretso po pala. Diretso po yun, taas na yan. Baka siguro dati yung daanan niya. Paikot daw. Oo, Sa dulo paikot. na yun. Baka doon dumadaan yung mga Sa po karitong. yung hanggang saging na yan, lolo, taron dun yan. Ayun. Kasi iring ito naman, mataas naman din dun yan. Mm. Mataas naman po yung siguro mga 1 metro taas. Baka daanan ng kariton talaga nung araw yan. Pero po, diretso po sa kanya rin po, pwede rin po dyan. Kaya kung halimbawa magpapa-harvest yung mais na yan, Doon din dadaan. pwedeng dun siya dumaan pag ginawa pong daan yun. Doon po Kaysa sa may rin sa talay. gilid na are. Oo, dito ang lusot niya sa may tarangkahan. Yung kasi diretsuhan na yun. Doon na lang siya dumaan, kaysa dito pa siya dadaa. Kung tinatamad po sila rin umikot, pwede pa lang doon. Oo. Doon na lang sila dumaan. Kaya maobliga din silang gumawa ng right of way dyan. Yung may kabilang bahay na yan eh. Kaya ginagawa palang daanan yan eh. Daanan palang gumagawa. Oo. Eh, saka iba na yata may-ari nitong kabila na yun. Iba namin ari. Nabili na. Ewan ko lang po sino may ari. Yan ang baka ibenta. Eh, dito po sa lugar po namin na ito, hindi pa naman po ganun kataas po ang presyo ng lupa. Yung kataas na. Dahil under development pa po itong lugar. Tapos siyempre, Tukler. hindi pa, kumbaga ito, virgin pa yung lupa nito. Hindi pa siya kansot, eka nga. Dahil matataba pa yung mga itinatanim, hindi po siya luto sa chemical. Kaya yung ating gagawin dito ng pagkakalamansi, organic fertilizer ang ating pong ilalagay. Para noon, at least, bagamat ito, hindi na po natin ito pasasalubungan dahil 2 taong hindi nataniman kaya mataba ang lupa rito sa lugar namin nabili. Kaya by next na lang natin pagka ito ay mataniman na, tsaka lang natin siya susubuan ng abono. Isang beses lang sa isang itong buong tawgalanan na ito lalagay natin ng abono ito. Kasi di natin alam kung ito ba ay bahain sa tagulan na kumbaga Organic naman hindi naman. makikipagsapalaran din po tayo rito. Pag hindi bumaha po ng malaking baha Organic at maka-1 taon ng kalamansi, swerte natin. Pero kung halimbawa, bumaha man siya, nalalaman natin kung magkakamatay ng kalamansi rito o hindi. Kaya lakasan lang din ng loob po mga katripi po sa ganito pagkakalamansi, talagang gano'n sapalaran ka. Pero pagka halimbawa naman nakalusot, jackpot. Pagka hindi naman nakalusot, siyempre gano'n talaga. Eh, di ka rin naman matatalo dahil una-una, ang pera mo nandito rin sa lupa. Unang maluwang ang lupa na ito. Hindi ka rin talo. Lahat ng tanim po natin dito sa lupa, tubo na ng inyong pera. Kaya pinaka the best na investment ang lupa. Nanay, ano masasabi mo sa investment sa lupa? Maganda yun. Hindi nalulusaw, hindi ninanakaw. Ayun niya. Pag nagpuntar ka ng sasakyan, mga 2 taon lang, malulugi ka na, mura nang mabili. Taon-taon ka nagpaparehistro. Pag naman nagpuntar ka ng tindahan, uutangan sa iyo, hindi ka babayaran. Yun lang. Sa kalulugar, dito ka na sa lupa, lahat ng aanihin, yun ang tubo ng pera mo. Oo. Magsisipag ka lang. Kailangan lang, magsusunog ka ng balat. Oo. Yun ang kailangan. Yung nagpapaputi ng balat. Ay, walang pera yun. Baka iba pinapuputi. Iyo. Kaya yun sa mga gusto pong mag-investment ng magandang business. Lupa ang pwede ninyo magandang investment. Kahit wala kayong tanim dyan, paglipas ng ilang taon, doble, triple ang presyo ng inyong ininvest na lupa. Okay po mga trivia, gaya po ng dati, ako po si Kuya Bernal Bunag. Siyempre kasama po natin ang aking tatay. Kami pong pamilya. Umarap naman kayo. Oo, yan. Yun. Yan. Yung si Insan. Ito si Insan. Minsan, Ayun magiging kalamasian. Basta sasabaybay lang Si kayo sa Bernabe.